Napakarami pong klase ng mga motorcycles. At kung hindi ka naman talaga motorcycle enthusiast, ay hindi mo mapapansin kung ano ba ang pinagkaiba-iba nito. Merong sport bike, naked bike, adventure bike, cruiser, cafe racer, touring, chopper, at iba pa. Kaya ang pagkukwentuhan po natin ay yung pagkakaiba-iba nila at kung para saan sila ginagamit. Ang motorcycle po talaga nagsimula yan sa bisikleta na nilagyan ng combustion engine. Kaya yung mga unang motorcycle ay mayroon ding pedal. Pero katagalan, gumawa na talaga ng motorcycle lang, wala na nung pedal. At yung mga unang motorcycle po na yun ay nahahawig doon sa mga pantra o yung mga ginagamit sa tricycle. Nasa harapan yung fuel tank, tapos sa baba naman po niyang fuel tank, doon nakaposisyon yung makina na manual transmission. At gumagamit po ito ng kadena para mapaikot yung gulong sa likuran. Yan yung mga naunang motorcycles. Ang frame po niyan ay yung tinatawag na backbone. Pero ngayon po, meron na rin yung tinatawag na underbone. Tulad na lang ng Raider, ng Wave, o kaya ng Sniper na mas magagaan. Yung iba po nito ay naka-manual transmission pa rin pero merong mga naka-semi-automatic. Ang malaking kaibahan po nito ay yung fuel tank, hindi na doon sa harapan nakaposisyon kung hindi nahandun na po sa ilalim ng upuan. At syempre, nahandyan po yung pinaka-popular ngayon, yung scooter, na pinakamadaling gamitin sa lahat ng mga klase ng motorcycles kasi automatic po ito. Ipihitin mo lang yung throttle, aandar na. Dahil yan po ay gumagamit ng makina na mayroong CVT or Continuous Variable Transmission. Yan yung mga pinaka-common na motorcycles. Punta naman po tayo dun sa mga hindi masyadong common, katulad ng sport bike. Ito po yung motor na para dun sa mga speed enthusiasts. Ang pagkakadesign po kasi nito ay para talaga sa speed. Kaya napaka-agresibo ng riding position. Kumpleto ang mga fairings para sa mas epektibong aerodynamics. Kaya nga lang guys, hindi ideal sa pang-araw-araw, lalo na dun sa mga lugar na mata-traffic. Kasi guys, nakakangawit po yung riding position nito na palaging nakayuko. Ngayon doon naman po sa mga ayaw na ganyang sobrang yuko ang riding position, nandiyan naman po yung naked bike. Basically, sport bike din po yan na walang mga fairings. Kaya mas exposed ang makina and other mechanical components. Mas mataas din po ang pagkakasetup ng manibela nito, kaya hindi masyadong nakayuko yung rider. Aggressive pa rin ang styling pero mas komportable na po itong gamitin kumpara doon sa sport bike. Next naman po natin ay yung tinatawag na cruiser. Kung yung naked bike po ay mas relax kaysa doon sa sport bike, ito naman pong cruiser ay mas relax pa kaysa doon sa naked bike. Mas mababa ang seat height nito. Tapos mas mataas ang setup ng manibela. Kaya ang riding position nito ay mas laid back. Mas smooth din ang acceleration nito. Kaya suwabe lang ang arangkada. Mapapansin din po dito sa mga cruiser na may pagka-classic ang appearance. Bagay po ito doon sa mga riders na mas trip yung chill ride lang. Ang next naman po natin ay yung tinatawag na adventure bike. Ito naman po yung mga motor para doon sa mga riders na mahilig sa long ride at willing pumunta doon sa mga rough roads. Kasi guys, sa mga adventure bike ay mas mataas ang ground clearance para doon sa mga hindi patag na terrain. Upright ang riding position kaya mas komportable. Karaniwan din na mas malaki ang mga fuel tank nito tapos ang mga gulong ay yung pang all-terrain na okay sa patag tapos okay din sa mga rough roads. Pero kung ang gusto nyo ay yung medyo hardcore na off-roading at mas may challenge yung mga terrain, mas bagay sa inyo yung dirt bike. Kasi ito guys, mataas talaga ang ground clearance. Mahaba din ang travel ng mga suspensions nito. At kung sakaling matumba ka ay hindi ito mahirap itayo dahil ito po ay lightweight. Ang mga gulong po nito ay yung talagang pang off-road, malalaki yung spikes. Kaso guys, hindi po ito ideal na gamitin sa long ride at sa mga kalsadang patag. Kasi magaspang po ang ikot ng gulong nito na ramdam nyo kapag patag ang kalsada. Mabagal din po ang top speed nito dahil ang mga dirt bike po ay mas nakatono pang akyatan, hindi po pang rektahan. Pero kung gusto mo ng formang dirt bike, kaya lang ayaw mo naman mag-off-road, nandiyan naman po ang Supermoto. Kasi guys, basically ito po ay dirt bike na pinalitan ng pangkalsada yung mga gulong. Mas stiff ang mga suspensions nito para mas okay sa cornering. And then yung mga sprockets po nito ay nakasetup para sa mas matuling na top speed. Ang next naman po natin ay yung tinatawag na touring bike.
Ito po yung mga motorcycles na built for long trips talaga. Ang pagkakadesign po nito ay bukod sa napaka-komportable ay luxurious pa. Malapad at malambot ang upuan. Mas malalambot din yung laro ng mga suspensions nito. Malaki ang gas tank. Meron po itong windshield at mayroong mga built-in na boxes or bags na lagayan ng mga gamit for long trips. Next naman po natin ay yung Cafe Racer. Ito po ay para dun sa mga mahihilig sa classic style or yung medyo retro ang dating. Nag-originate po ito sa Britain hanggang sa kumalat na po sa buong mundo. Minimalist lang po ang pormahan nito na may emphasis sa clean appearance. Mayroon po mga nabibili na Cafe Racer na agad. Pero mas marami po yung mga nagbi-build niyan na mula sa modern motorcycles. Tapos bibigyan nila ng retro styling. Yung mga riders po nito, typically sila yung mga mahihilig dun sa tambayan or sa mga meetups para na i-display nila yung mga builds nila. Doon naman po sa mga mahihilig sa retro style pero trip din na dumaan sa mga rough roads, nandyan naman po yung tinatawag na scrambler. Upright din po ang riding position nito. May mataas na exhaust yung ibang designs. Basically ay parang Cafe Racer din po ito, kaya lang ang setup po ng mga suspensions nito at mga gulong ay capable sa mild off-roading. Next naman po natin ay yung tinatawag na chopper. Ito po ay mga custom-built motorcycles na nagsimulang mauso nung matapos ang World War II. Kasi marami po mga veterano ng gera noon na yung mga military issue na Harley Davidsons ay minodify nila yung frame, pati yung fork, para magkaroon ito ng stretched out look. Noong una, ang tawag po ng mga kanu dito ay bobber. Pero pagdating po ng 60s, tinawag po ito ng mga taga-California na the chop. Kasi para magawa yung ganyang style ng motorcycle, ay maraming parts nito ang kailangang i-chop. Hanggang kalaunan po ay tinawag na itong choppers. Madalas po itong makikita doon sa mga astiging biker gangs na ang pormahan ay mga nakatsalikong itim o kaya naman leather jacket. At last po sa listahan natin ay yung tinatawag na maxi scooter. Ito po yung mga scooters na big bike ang dating. Para po ito doon sa mga riders na mahilig sa malaking motor pero ayaw gumamit ng cambio. Mas gusto nila yung automatic. Ito po yung mga scooter na extra large. Pero hindi lang po yung overall appearance nito ang malaki kasi mas malaki din po at mas powerful yung makina nito compared dun sa mga regular scooters. So guys, yan po yung mga iba't ibang klase ng mga motorcycles na makikita natin sa kalsada kasi ang mga riders po ay iba-iba. Kaya ang mga motorcycles ay nag-i-evolve din. Depende sa kung saan po ito gagamitin at syempre depende rin po yan doon sa taste ng mga riders. Kung meron pa po akong mga nakalimutang klase ng mga motorcycles, ay i-comment nyo po sa baba para mas humaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.